Nakatakdang ipatupad ang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo bukas, February 20. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, mukhang wala na raw bago. Yan ang sentimiento ng ilang mga tsoper sa ikapitong oil price hike na ipatutupad bukas na siyang magpapahirap na naman daw sa ilang mga motorista. Panibagong taas presyo na naman ang bubungad sa mga motorista bukas, February 20, 2024, na sa muling idinadaing ng mga tsoper at motorista. Ito na kasi ang ikapitong taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong pagpasok ng January 2024 hanggang kasalukuyan. Sabi ng Department of Energy, epekto pa rin ito ng tensyon sa Red Sea at ang pagtaas ng demand nito sa Estados Unidos. Ang primary reason po sa mangyayaring pagtaas, yun pa rin pong geopolitical factors na nangyayari sa Middle East at saka sa ibang bansa kagaya ng Russia. Kasi po nag-escalate po yung tension sa Red Sea at saka sa Russia, tapos meeting ulit yung kaguluhan ng Israel at Hamas saka ng OPEC na pino-forecast nila na for year 2024 mas higher ang demand. Pangatlo po, yung pong implementation ng OPEC plus supply cut. Bukas, nakatakdang tumaas ng 1 peso and 60 centavos ang presyo ng gasolina, 1 peso and 10 centavos sa diesel at 1 peso and 5 centavos naman sa kerosene. Bagay na muling ikinababahala ng mga tsuper ng jeep at tricycle na sina Dennis at Michael. Kabawasan na naman daw kasi ito sa maiuuwing kita para sa pamilya. Mahirap po. Wala akong pagkakain sa pamilya. Tapos so, bibili pa ako ng bigas. Nagsasailan ho ng ibang trabaho. Kaya po na? Gaya ho nung yung maglako ho ng isda. Kung titigil mo na sa bahay, wala din magagawa, wala akong pira. Mahirap taas ang krudo pakahirap. Ang pamasahe naman hindi nagbabago, gayon pa rin. Halip na 200 ang gasolina, maabot minsan ng 450, 400 kamaghapon. Bumaba ang ating gasolina para man lahat pare-pare sa makaraos. Payo naman ng DOE sa mga motorista, Mas maging matipid tayo sa paggamit doon sa mga private motorists natin. Ayusin po natin yung mga itinerary planado para walang mga sayang na biyahe. Tapos yung pong ating mga public utility vehicle. Sa Department of Energy, meron po kaming retail prices. So pwede nyo pong makita kung ano yung mga gas station ang mas mura kasi pagdating po sa presyohan. kaya raw ang estudyanteng si Kim madalang lang dalhin ang kanyang sasakyan dahil sa mataas na konsumo nito sa produktong petrolyo. Mahirap po, gaya po sa akin, estudyante po, ay sa baon ko po minsan binabawas. Hindi po, pag lang po ginagabi po ako, tsaka lang po. Kasi mahirap po. Apo. Opo, sana po ibababa, gaya po sa amin na sa mga estudyante po na nagamit po ng Samantala, ang rider na si Jeffrey ipina-full tank na ang ipinakargang langis sa kanyang motorsiklo. Mahirap na raw kasi kapag bukas pa siya magpapakarga kung kailan magtataas presyo. Yung ating panggastos dapat dun sa iba, hindi mapupunta sa gas. Para po bukas hindi na po maggagas ng medyo mas malaki. Sana po naman mapababa yung presyo ng ating gasolina at saka para na rin po sa ating mga taong bayan. Sabi pa ng DOE, nakadepende pa rin sa magiging epekto sa world market kung magkakaroon pa ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Ace, bagamat gumagawa naman daw ng paraan para kumita at makatipid, umaasa naman ang ilang mga motorista na sa susunod na buwan ay rollback naman ang sasalubong sa kanila. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.